Hello, good morning! Project update po tayo. So, continue po yung aming painting dito sa exterior. So, naghahanda kami before dumating ang tag-ulan. Matagal-tagal pa naman, syempre, mas okay nang unahin na namin tong exterior. So, bali, Saturday, yung roofing po namin is na waterproofing na po ulit. Then, yun nga, pinatungan namin ng Sista waterproofing. Then, tsaka po namin siya pininturahan. So, good thing no Saturday po is maganda yung panahon. Hindi masyadong mainit. Kaya, hindi po nahirapan sila Kuya Limuel tsaka si Kuya Joseph. Ayan. So, continue. Yung mga nilagyan po ng mga Bulkasil, tapos pinahiran namin ng Sista waterproofing. Ayan naman po is ina-applyan naman po ni Kuya Joseph ng pintura. Ayan, pintura po ni Lumina para mas malinis na rin po siyang tingnan. Yung upper part po kasi ng unit is medyo tawag dito, nag-fade na po yung pinaka pintura. Then yun nga, andun yung litaw po yung mga pinahid nating mga waterproofing. So kami talagang pag natuyo na po yan, tsaka po namin yung pipinturahan ulit. So minsan kung mapapansin nyo, exposed pa yung ating mga waterproofings. Bakit wala pang pintura? Yun nga po, pinapatuyo muna. Pero sa amin talaga, para mas magandang tingnan talaga, pinipinturahan po namin yan. Ayan. Katulad, share ko nga lang din po pala, dito po kasi sa Lumina, especially dito sa mga bago pa lang na paste na turnover, medyo mahigpit po sila sa color scheme. Ayan. So, mostly, ang allowed lang po dito is black, chocolate brown. Since ang PVC roof po natin is white, plain white po yan. Since naglagay po tayo ng Bulkasil, syempre, yung bubong natin, magpapatsi-patsi yan, ba diba? So, ang ginagawa po namin, pinipinturahan po namin siya ng chocolate brown. Ayan po. So, pwede naman yun. Kung gusto nyong white lang, pwede naman po yung kaso yun nga, visible po yung mga Bulkasil na tinapal natin sa pamakuan. Since, yun nga, ang request ni ma'am kung pwedeng, since umpisa na po yung chocolate brown, kung pwedeng buong roofing is chocolate brown na lang. So, yun. Nag-ask po muna kami sa office. Sa amin, pag alam namin medyo alanganin, nagpapatanong po kami sa office kung pwede ba yun o hindi. Para ang iniwasan po kasi namin dito is masayang yung materyales. At the same time, yung gawa ng tao, sayang, lalo na 3 unit to. Ayan po. So, dito po sa my front extension, ang linis na, ang ganda ng tingnan. Kasi nga po, na-repaint na. Naka-second coat na po si Kuya Joseph ng pintura ni Lumina. Ayan o. Ayan po. So, sa amin, ang first apply namin, pag hindi pa namin siya ito-turn over, ang second apply o second coat namin, pag malapit na namin siyang i-turn over, ayan po. So, ang ganda at linis ng tingnan. Ayan. So, yung ating drainage, itatanong ko kay ma'am kung anong pintura yan. Pero feeling ko black kasi yung gate natin is black. Ayan. So, ito yung second. Ayan, pinturado na rin po siya. So, sa amin, ang ginagawa na lang po dito is nagta-tile grout. Continue po yung pagta-tile grout. Tsaka, ayun, pintura po. Ayan, malinis na. Ayan. Ayan na po yung ating second unit. So, bali, waiting na lang po kami sa table saw kasi nga po, tinatapos lang namin yung sa phase 5. Hopefully, by tomorrow, mailipat na po at makapag-start na rin po si Ray. Ayan. Kasi patapos na po yun sa phase 5. So, dito sa third unit, ayan, pinturado na rin po. Ayan siya. Pati yung ating door, okay na rin po siya. I think nandito si Bayaw, nagta-tile grout. So, pangatlong unit na po yung nilalagyan niya ng tile grout.
Ayan. So, andito siya. Ayan. Siyempre yung ating, pag sa amin kasi, ang part ng pintura tsaka paglalagay ng tile grout, yun na rin yung part ng paglilinis namin. Siyempre, pag nagpintura ka dyan, kailangan wala ng mga alikabok, wala ng mga dumi-dumi. Then, pag naglagay ka rin po ng tile grout, dapat wala na rin po talaga mga dumi-dumi kasi may chance na pumasok po yung mga alikabok doon sa paglalagyan po ng tile grout. Ayan, napinturahan na rin po to. Ayan, nakahang siya. Ayan, konti-konti na siyang natatapos ang ating painting works. Ayan. So, halos okay na po yung ating row house. Ano na lang, kitchen cabinets na lang at saka yung ating TV console area. Ayan. Sa pipinturahan pa yung tubo, yung PVC, di ba? Ayan. Tapos ito pang itim na to, yung 2x6. Hindi pa yan na-retouch, no? Oo, sige, retouch mo na lang din. Yung mga makikita mo dyan, paki-retouch na lang. Meron pa naman tayong pintura eh. Grabe po, wala na. Saan mo gagamitin? Dito. Wala na, side. Ayan na. Mga ilan pa? 1 liter? O 1 liter na lang, sige. Mga pang din sa pinto. Pang-retouch. Oo nga. Sige, standby lang muna yon kasi magagawa pa ng cabinet. Para kung sakaling may madumihan, retouch na lang. Ito, yung poste, hindi pa na na masilyahan. Oo, masilya mo, Sepa. Meron na tayong skim coat yan. Dito pa, oh. Hindi pa na ituloy. Ito, oh. Yung sa gitna na part na lang pala. Yung sa sa drainage, standby muna. Tatanungin ko si ma'am kung anong pintura niya, pero feeling ko black. Feeling ko black 'yan. Tapos yaw. Palinis-linis na lang ha. Pati yung pati yung labas. Ha? Ha, malinis ha. Ah, sige. Ayan. Thank you. So, okay na. Hello po, magandang hapon. Ayan na, paunti-unti na lang po yung ating update. Gawa ng halos buo naman na po ito. Yung kitchen cabinets na lang po ang wala. Pero ito, update tayo. Magpo 4 PM na po. So, pansinin nyo yung sa, ayan o, yung deco stone ni Lumina. Niretouch po namin siya. Ayan, nagpatimpla lang po kami sa all home. Pero, maganda po pala siya pag nalagyan ng sealer. Ito, pakita ko po. Gumanda po siya nung nalagyan ng sealer. Ayan o, naging wet look. Ayan po siya. So, according kay ma'am, black na lang din po daw ang pintura ng ating drainage. Ayan o, may sealer na siya. So, bali, si Bayaw andito sa 3rd unit. Continue yung ating tile grout. Si Bayaw po pala kahapon, wala kasi nagkasakit. Bali, ngayon lang po nakapasok. Sobrang init din po kasi. Yan. Last na CR na to, no? Last na to. Last na to. Ayan. So, dito, okay na rin dito, no? CR na lang ang last. Etong flooring pa. Flooring na lang dito. Okay. So, okay na rin pala yung ating room. Ayan, no? Doon nga po pala sa nagtatanong kung nasaan yung room dito sa unit ni Mang. Nasa likod na part po. Ito po yun. So, ayan po. Lalagyan na rin po siya ng tile grout. Ayan, okay na. So, continue. Continue, tapos linis.
So, wala pa rin naman akong bagong papakita kasi continue yung painting works nila. Tapos, kalilipat ko lang po ng kakalipat ko lang po nung table. So, ito na lang po yung hinihintay talaga namin. Ayan o. So, imagine nyo, baba-taas lang yan. Tapos, hindi pa sagad. So, I think, madali lang yan kay Ray. Ayun. Yung phase 5, tapos na kami doon sa cabinet. Ayan. Dito na siya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mas mabilis yung trabaho namin dahil dito sa gamit na to. Ayan. So, malinis na. Pero ito po is magkakaroon pa po kami ng final retouching dito. Kasi nga, syempre, sabi ko nga pag ito-turnover na namin to sa may-ari, kailangan talaga yung malinis na at maayos. Tapos ito po yung ceiling natin, oh. Hindi pa rin siya, may pupunasan lang po tayo dyan. So, minsan kasi bumabakat yung aligabok. Pero, linis lang ang katapat niyan. So, dito po sa lot 11, yan. Andito po yung gagamitin nating pang, cabinets. So, not sure lang kung sakto na to, kukulangin kami. Ayan. So, okay naman na siya. Okay. So, according kay Kuya Joseph, dalawang sealer pa daw. 2 liters of, sealer pa. Ito, wala pa to, no? Wala. Ayan, wala pa yan. So, continue yung aming painting works. Dinodoblehan mo na yan. Ayan, dinodoblehan na daw. So, sama na ng, pag naglinis na. Bagay. Hindi po kasi pwedeng pagsabay-sabayin yung gumagawa tapos naglilinis. Madudumihan din po kasi. Pag tipong wala na po talagang gagawin, tsaka po talaga kami nagsusuper linis. Ayan, no. So, halos same. Wala pa rin naman ako ipapakita kundi yung kitchen cabinets na lang. Kasi halos sa pinturahan na rin naman po lahat. Update lang kami dito sa mga, ayan, tulad nito, na pinturahan na po siya, na masilyahan na. Napinturahan na okay na siya. Same lang po dito. Yung poste, pininturahan ni Kuya Joseph para malinis lang tingnan. Ayan, no. Same lang. So, alam naman na po nila yung mga dapat pa nilang gawin. Yung ating roofing, okay na. Ayan, napinturahan na siya, oh. Ayan, napinturahan na siya. As you can see, kulay red doon, dito, chocolate brown. Yung mapapansin nyo yung gate natin, ay pintura na po yan, alikabukan na dumihan. Tsaka na po namin yan i-retouch pag talagang ita-turn over na namin siya sa may-ari. Ayan po. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, yung ating drainage, meron ng pintura. Sep, ano pinturahan daw to? Ito, pipinturahan. Yung poste ni, half lang. Pero yung PVC, black pa din. Parang same lang din daw dito sa ginawa mo. Ayan. So, bali, ito nga po pala, ma'am, yung dalawang sealer, kami na lang muna ni Ray nag-provide. Hindi rin po muna namin doon sa phase 5. Bibilihan na lang namin yung sa phase 5. So, ito may sealer na. Okay, sealer na to. Ayan po. So, bali, nag-cut na sila ng kahoy. Ayan, konti na lang yung natira. So, andito po yata sa kabila. Check po natin.
dito. Ayan. Check natin. Ito po yung ating cabinets. Wow! Ang galing. So, ito na po yung para sa ating, paano nga pa-open? O ano lang? Napako lang. Okay, sige. Ito po yung sample. Bali, 3 na po siya. 1, 2, 3. Ito po yung ilalagay natin dito. So, na-assemble na po. Tapos, meron na rin po siyang tawag dito, primer. Hindi ko lang mabuksan kasi may pako. Ayan, no? Nakapako po siya muna. So, ito po pala is mamasilyahan. Tapos, ang kulay po ata nito is black. Ito, para saan to? Ito yung mga kinat. Ha? Ito, yung mga kinat yan, di ba? So, yung baba, yung mga upper, sa upper po ito eh. Yung sa baba, wala pa. Ito yung mga pinagkat. Pero may listo na siya, oh. Di ba? Saan yung gagamitin? Yung sa taas, wala naman ito dito. Sarado naman ito eh. Oo. So, bali dyan, ano na lang. Lalagyan mo na lang ng ano, para sa sliding. Tapos partition na lang sa gitna. Kung ano yung partition dyan. So, ito na po, na-assemble na yung ating upper cabinet. Ayan. So, kung mapapansin nyo, iba yung nag-cut, si Ray tsaka si Tatay Jerry. Si Joseph po ata, si Tatay Jerry rin yung nag-primer. Iba rin po yung magmamasilya niyan. So, mas maganda po yung flow, yung ganung flow po ng trabaho na hindi lang si Ray lahat. Kumbaga, bawat isa may contribution. Kasi kung ako gagawa nito, ako na nag-assemble, ako na nag-cut, ako pa magpipintura, sobra na akong pagod, di ba? Parang maganda kasi yung ganun di ba? Iba yung mag-assemble, iba yung magmamasilya, iba yung magpipintura, iba yung mag-i-install. Parang kumbaga yung contribution ng trabaho is maganda. Kasi syempre kumbaga hindi ganun ka-stress yung gumagawa. Kasi alam niyang hanggang doon lang siya, kumbaga ay ako lang yung sa assemble, oh. Tapos na. So mas maganda po yung gano'n. Maganda yung contribution of works. Ayan. So ito po siya. So i-share ko nga lang po pala itong mga ginawa naming cabinets, upper cabinet pa lang. May mga sukat po ito na galing po sa may-ari. Kaya mas okay po yung kasi may sinusundan kami. Ayan. O, diba? So, bali ang gagawin pa natin is yung TV rack cabinet tsaka yung shelves. Tapos pwede na rin po natin ipwesto yung ating mga fluted panels. Ayan po. Sep, ano na nang pipinturahan? Lang po eh. Halos retouch na lang. Retouch na lang, okay. Tsaka na yung retouch natin pag ano na, no? Patapos na. Ayan. So, bali according po kay Kuya Joseph, halos okay na po daw yung painting works. Kumbaga, babalik na lang para po sa final retouching. Ito po mga tubo natin, napinturahan na rin. Tapos nilagyan siya ng clamp dito para nakapix siya. Ayan. So pagdating dun sa taas, sabi yung ibang part po ng PVC kulay ano pa, orange. Dodoblehan mo na lang. Okay, sige. So yung pinakataas, black. Kasi sinabay po sa forma ng, sa kulay po ng tubular. Pagdating po dito, sinabay naman namin sa sa kulay po ng pader o ng poste. Ayan po. So, ang ganda ng ating naging wet look po talaga siya. Mas naging glossy pa. Tsaka hindi po siya ganun ka sobrang red.
So, yung cleaning po ng kisame, siguro tsaka na. Pag talagang tapos na rin. Kasi madudumihan lang, maalikabukan lang eh. Ayan. Pati po yung sa plant box, nilalagyan din ni Kuya Joseph ng Yung surface po kasi ng plant box, wrap siya. Para siyang same sa deco stone. So, mas maganda nga rin lagyan siya ng sealer. Ayan. Diba? Ito pala yung sinasabi ni ma'am na pinturahan yung poste, pero half lang tayo. Ayan, diba? Ito yung third. Meron pang mga i-grout dito. Ayan. Bakit ba? Ayun. May ini-explain ng si Ray kay Tatay Jerry. Ayan. So, halos kompleto na po yung ating 3 unit. I-start na po kami sa carpentry works. Ayan, sa kitchen cabinets nga po. Tsaka yung final na nga rin po ditong ating TV console. Ayan. Tapos, sa mga accessories, si Ray na po ang bahala dyan. Paunti-unti na po yan ni Ray i-install. Ayan po. Pati po yung cornisa dito, ikakasa na rin po namin yan kasi pwede na po kami mag-cut ng piraso na marine woods. Ayan po. Wala naman ganito? Gawin naman mayari. Ha? Ang alin? Bakit? Dito sa pinakataas. Try natin humingi. Baka meron pa si ma'am. Try natin humingi ng kapiranggot. Picturean ko lang. Para ma-hide. Ayan. Dito, wala ba dito? Baka dyan meron. Konting ritaso lang. Ayan po. So, i-mention ko lang din po pala yung mga ibang sobrang materialis dito. Yung mga ritaso, kinuha na po ng may-ari yun kasi pwede pa po nilang magamit. Lalo na po doon sa mga PVC na nakat na medyo malaki pa talaga yung natira. 1 meter pa halos. Pwede po talaga nilang gamitin yun. Nangyayari po talaga kasi sa renovation na may mga cuts talaga na minsan nagpapasobra talaga kami, minsan sakto lang din. Pero yun nga sabi ko sa materials, mas okay na yung sobra kaysa kulang. Kasi pag nagkaroon po ng problema, wala na tayong spare, di ba? Ayan, okay na.